Trending tonight, Lourdes and Johnny, mga kapatid. Diyos ko, OA sa pagka-OA na talaga ako sa goodness gracious na to. Ito na nga po ang phenomenal partnership ng taon. Yes. Pumirma ng kontrata ng Media Quest at si Vice Ganda. Yun, no? Oh, Unkabogable star, phenomenal superstar, Meme Vice. At Meme ngayon, Vice. may bagong bansag sa kanya. Ang queen of all networks. Bakit nga? Grabe. yung Queen of All Network. Kabog na kabog Kabog yan. na kabog. At eto nga, nakaka-excite talaga yan. At ano no kaya ang classic project ni Meme Vice ang coming soon dito sa TV5. Ikaw makakasagot, mauna ka na. Yes, Ano ba? Ano Aabangan natin yan mamaya. Wala kasi pa. Okay, palalawakin pa natin yan. Pero May red wall ka ba dyan? Ay, saka na natin gawan yan. But for now, eto kung mababasa natin yung mga comment sections nung pinost natin yan sa social media, ang dami nagtanong mga kapatid natin. Kasi di ba ang slot nila dati, tsaka TVJ, ay magkalaban. Kailan kaya Yes. na mag-guest si Vice Ganda kay oo. TVJ? Hindi imposible yan kasi may gagawin silang pelikula, di ba? Para sa Film Fest. Pero kung guesting ng TVJ ikaw, papangarapin ko na ng mas mataas dyan, ha? Ah. Aba, Vice, kung katulad ka namin gabi ka na natutulog, aba, bukas na bukas ang aming pintuan. Yes. Baka naman pwede ka mag-guest dito, kahit papano, di ba? Nananawagan po kami. May Vice Ganda sa frontline tonight. Why not? Ayun. At saka gusto ko rin yung sinabi niya kanina sa sa contract signing. Sige. Yung sinabi niya na the industry needs us to unite. 'Di ba? The word Ganda naman. unite. Ang ganda naman. Ang ganda. Buti pa tong network ay nag-unite. Ang tanong ko, ang gobyerno kaya kailan mag-unite? At Very least kahit ano. paano, may nagkakaisa sa lipunan. At least ang TV5 at si Vice, Yes. sinimula na yung pagkakaisang yan. Bongga. Nagtatawag kayo ng isang unity dyan. O hala, sige. Narito na ang mga malalaking balita sa Frontline tonight. Misleading questions. Pwede ba yan sa impeachment court? Round 1. Kapunan versus Ferrer. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Ito naman ang round 2. Si Attorney Siso na imbierna sa Facebook post ni Attorney Ligutan. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar. Pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman, hindi po pwede yung misleading questions. May parang kahapon lang, sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, mayroon daong garbage crisis. Pero ngayon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala naman daong krisis pero critical na raw ang problema sa basura. Krisis man yan o hindi, ang sigurado'y perwisyo ang sangkaterbang basura. At sa Showbiz Tonight, horror plus comedy plus romance. Ang peg ng upcoming Philippine remake ng P-Mac. Star-studded sa pangunguna ni Wilbert Ross at Bea Pinene. Level up ang pagmumulto kasama si Gian Bernardino ng Cup of Joe. Mga kapatid, 612.5 million pesos. Yan po ang buong confidential funds ni Vice President Sara Duterte na posible raw ma-disallow o ipabalik ng Commission Audit. Paano mayan, nakitaan ng butas kanina sa impeachment trial yung pag-disburse ng pera na yan. Ako po, natanong kasi dyan ni Senator George Win Gatchalian, ang testigo na si COA Auditor Shailene Del Campo. Lumabas na inamin daw pala ng OVP Special Disbursing Officer na ibinigay yung naunang 125 million pesos na confi funds ng opisina, naku po ito sa hepe ng security group ni VP Sara na si Colonel Raymond Lachica. Diba, base nga sa joint circular o yung patakaran sa confi funds, dapat yung tanging special disbursing officer lang ang pwedeng humawak at mamahagi ng pera. Bukod pa dyan, o bago yan, Lord, una nang iniutos ng COA na ipabalik yun namang 73 million pesos na confi funds noong 2022 at ang, pagkalaki nito, 375 million pesos na confi funds para sa tatlong quarter ng 2023. Kasi lumalabas din na binigay rin ng DepEd Disbursing Officer kay Colonel Nolasco naman na isang security officer ang confidential funds ng DepEd. Pinapasa-pasa So kumbaga Lord, butas yan para sa COA kaya posible raw ipabalik yung buong 612.5
million pesos na confi funds noon ni VP Sara. Heto ang bahagi niya ng impeachment trial. Pero pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP. Pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil... mga accountable officers. Opo, tama po. So kumbaga may naputol yung chain of accountability nung pinasa ng mga special disbursing officer yung pera sa taong hindi naman dapat humawak ng pera at mamahagi ng pera. Pero yan ay kung ibabase natin doon sa joint circular. Yan din kasi yung pinupunto ng testigo na auditor. Kung sa ibang tao mo raw binigay yung pera, baka raw magamit yan sa hindi dapat paggamitan. Painggan natin ang sinabi niya. Naputol na po yung chain of accountability. Wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. Samantala na cross-examine din ng depensa ang COA auditor na si Del Campo. Ito ang tanong nila. Kung nakakatawa raw ba yung mga pangalan ng nakatanggap ng confi funds, automatic bang gawa-gawa lang agad yun? Kinontra ngayon yan ni Prosecutor Attorney Lorna Capunan. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Question is misleading. The names were incidental, that the names were funny or fruit salady or names of congressmen or senators, Your Honor, is immaterial. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Attorney Gabunan, give her share of fun with the names. May I be allowed, Your Honor, to sit down while she's having fun? Yes, here? yes, Attorney Gabunan, you may do so. Alam mo, interesting for me kung ano ang magiging paliwanag dito. Kasi alam nyo ba ang susunod na tetestigo after nito ni COA Auditor Saylene Del Campo, isang taga-House of Representatives, tas yung mismong disbursing officer ng Office of the Vice President, si Gina Acosta. So, magandang itanong sa kanya, bakit nga ba pinasa-pasa yung authority para gastusin? So, parang for me, so far, bilang nagpo-cover nitong impeachment trial na to, parang dalawa, no? Yung butas na talagang kitang-kita mo. Una, hindi mo nga malaman kung tama yung gamit sa confi funds. Pangalawa, pinasa-pasa yung authority to use it. How they will actually explain that? Pero paano mo i-explain yung nagkahamonan ng paluan, spanking Diba? at leksuran dapat? Matatanong natin yan. Ako, maging bisita ko bukas si Attorney Lorna Capunan. Oh, ayan, gusto ko perfect, yan. perfect. Gusto ko yan. Baka Alam mo, natin. oo. Doon kanina may mga, mamaya i-share ko sa inyo, may mga konti snippets na ng interview sa kanya tungkol dyan. Pero, Pero generation gap ba yung, may generational divide ba talaga kanina? Ang tingin mo, Smehan? Wala, may reference ba to new and old things? parang wala naman Maliban sa akong nakita. magkalayo ang edad nila, of course. Yun ang generation Oh, sabi nga divide. ni, tama ba ako? Sabi nga ni Attorney Ferrer, parang 48 years daw ang experience ni Attorney Capunan and then si Attorney Ferrer ay 15 years. Pero bago tayo pumunta dyan, ito. Actually, ito na ito. Ito na yung next item natin. Oh, ito na nga, Lourdes at Johnny. Puksaan din kanina yung depensa at prosekusyon. Yung defense team kasi ni VP Sara, kinwestiyon yung pagsagot sa kanila ng testigong auditor. Ang gusto pa nila, yes or no lang dapat ang sagot. Yun nga, ngayon, ang tanong dyan. Sabi kasi ni Attorney Lorna Capunan, yung mga ganyan mga tanong ay misleading at bawal daw. Nagsimula yung tensyon nung sabihin ni Attorney Christine Ferrer ng defense team na dapat yes or no lang yung isagot sa kanila ng testigong si Saylene Del Campo sa kanilang clarificatory question. Pero eto, bumanat agad dyan si Attorney Capunan. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. I don't Counsels, think I need to lecture you please. that. And speaking of misleading questions, may Facebook post tungkol dyan. Si Attorney Virgil Liguta ng prosecution. Pero para lang klaro mga kapatid, hindi niya direktang binanggit yung defense team, pati yung mga pangalan ng mga abogado. Ito kasi ang sabi niya, lahat daw ng mga abogado at mga law students alam
sa puso ang isang principal. Bawal ang misleading questions kahit sa cross-examination. Pero pumalag dyan, si Attorney Sheila Sison ng defense team sa mismong trial kanina. Naalala ko to bago magtapos yung trial kanina, talagang tumayo siya eh. Bad taste daw yung pag-post na yan sa gitna ng trial. Sagot dyan ni Attorney Ligutan, wala naman daw siyang pinangalanan sa post niya. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar. Pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman, hindi po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. May Yes. question ha, kasi nanood ako kanina eh. Bakit itong dalawang abogada natin na si Attorney Ferrer and Kapunan ay parang simula pa lang medyo mainit na sila sa isa't isa? Alam mo, Johnny, pansin ko rin yan. Pansin din namin mga reporters umpisa pa lang talaga. Parang sabi namin iba, gigil. Alam mo si Attorney Kapunan, Lord, di ba? Nakakatawa naman talaga siya, pero kanina may gigil talaga siya. Hindi na siya basta nagpapatawa na papaluin kita eh. May gigil na. Tapos sabi ko nga sa inyo, merong short ambush interview sa kanya. Sabi niya, puro lalaki ang mga anak ko, pero tinuruan ko silang maging respectful. Sana sila din. Yun. So, at isang hirit na lang from me. Alam mo, para sa akin, ng palakpakan kanina, yung presiding officer. Ang hirap ang hirap nung may dalawang nagsasabong sarap mo, parehas na babaeng abogado pa yun. So, in fairness kay presiding officer Pero Escudero. sabi niya, nakamonitor daw siya. Markado na yung mga humihirit dyan tungkol sa merits of the case. Pero binanggit nga ba yung merits of the case doon sa post? Para magkalinawan, alam mo may ano. Sige. Eto, para magkaalaman at magkalinawan, Lord, Johnny, makakausap natin si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang gabi, attorney. Hi, good evening, sir. Good evening, everyone. Okay, attorney, feeling ko, alam mo naman yung tanong namin. Ano ba yung misleading? Kasi kami pong mga non-lawyer, ha? Ano po bang ibig sabihin pag sinabing misleading ang question? At bakit po yan bawal sa korte? In a very non-lawyer way po, pasagot po sa amin yan. Yung misleading na tanong, yun ang isang tanong na ina-assume mo na totoo yung isang bagay na hindi pa naman natetestify o sinasabi nung witness. O kaya yung bang palalabasin mo yung contrary dun sa kanyang sinabi. So yun misleading. So hindi ho yan pwede in any case kahit sa cross-examination. Sa amin pong mga reporter, sa amin pong mga journal attorney, may tinatawag din na leading question, which is hindi rin kami dapat nagtatanong ng mga, kayo ba, guilty ka ba? Yung parang nililid mo na siya kung ano yung sagot niya. Ganon din po ba? Malapit din po ba doon kapag sinabing misleading? Iba yung leading. Ang leading, yung bang tanong mo na nagsasuggest ka na ng answer. Yes, And correct. yung leading question, answerable by yes or no. Correct. Yun, pwede yun sa kwan. Sa Pwede court. yun sa cross. Pero yung misleading, hindi ho pwede yun. Okay, go ahead. Oo. Okay, so, sa attorney, no, nag-post po si prosecution counsel, Virgil Ligutan. At sabi niya raw, bawal daw talaga ang misleading question sa ganyan. Although, wala naman siyang pinangalan ng kaso, pati pangalan. Pero sa inyo ba, may epekto ho ba yun sa pag-discuss ng merits of the case na bawal daw sa Rule number 18 ng Senate Impeachment Rules? As it is, wala naman. Because he was just stating a rule. At malinaw naman yan sa aming rules of court, Rule 132. At tama naman na lahat ng abogado, including law students, alam na nila yan. So if it's just the post, wala namang dinidiscuss na merits of the case. Attorney,
I'm sure napanood nyo kahit papano. At least naman, attorney, yung talagang sagutan, ano, gusto lang din talaga namin malaman, misleading po ba talaga yung tanong ni Attorney Ferrer? Kasi if we go back, parang tama ba, ang alala ko, ang tanong niya ay tungkol dun sa bakit ba kasi kailangan na may maaresto para lang masabi na successful ang intel gathering gamit ang confidential funds. Around those concepts, yung kanyang tanong, misleading nga po ba talaga yung pagtatanong niya kay COA Auditor Del Campo? Well, not necessarily naman, no? But yung discussion kasi sa pwede ba o hindi yung misleading, it was a general principle na sinasabi ni Attorney Kapunan. Nagkataon lang na sumagot kasi kaagad itong si Attorney Ferrer at sabi niya pwede daw. Doon nag-react ang halos lahat ng mga abogado. Hindi natin alam kung dahil doon kaya nag-post si Attorney Ligutan. But by itself, he did not mention anyone. So naintindihan din natin kung feeling alluded to sina Attorney Sison o kaya yung kakampi nila, kasamahan nila, maintindihan din natin yung sinasabi niya about respect, good manners, kindness. We cannot argue against that. But whether or not yun ang intensyon ni Attorney Ligutan, he will be heard anyway. But by the post by itself per se, principle of law lang yan. Okay, palinaw lang po, Attorney Egon, ano? So, pwede ang leading questions at papayagan yon kung hindi tututol halimbawa yung kabilang panig. Ganun ho ba yun? No, yung leading question, hindi pwede yan sa direct examination. Okay, opo. So, Okay. So, hindi mo yan pwedeng gawin sa witness mo. Yun ang ibig sabihin. Hindi mo siya pwedeng turuan to lead into a particular response, di ba? Pero sa cross-examination, pwede yun. Kasi nga, tinetest mo na yung credibility niya, accuracy, competency niya. So, pwede yung leading question. You suggest an answer. Kung he falls for that, then magiging mawi-weaken ang testimonya niya. Pero yung misleading, whether direct examination or cross-examination, bawal po yun. Sorry, isang-isa na lang, attorney, bago ka namin pakawalan. Yung mga sinabi ni Attorney Kapunan kanina na I'm stopping myself from spanking, yung mga ganon, yung mga papaluin na kita eh. Pwede po ba yan sa impeachment court? Kasi sabi ni Attorney Ferrer, respeto naman daw at iwas-iwas naman daw sa mga side comments na ganyan. Well, Attorney Ferrer had a point, no, na normally in formal hearings, ina-avoid mga yon, no? But siguro dahil nga ito kakaibang impeachment kaso ito kasi impeachment court. Marami kasing nanonood kagaya natin at yung ordinaryong mamamayang Pilipino. So very obvious yung attempt ng magkabilang panig to appeal to the ordinary non-lawyers. Yung mga so kuminsan nagpapatawa sila, kuminsan may drama para siguro to drive home a point o kaya lang to lighten the moments, but in strict court procedures na wala namang nanonood na gallery, kumbaga, nagbabawal yun. Hindi pala pwede yung basta-basta na sabihin na, hindi naman to strictly legal proceeding. Oo. Pero ganun pa rin yun. Parang kailangan pa rin ng decorum. At kung drama-drama, mukhang effective nga, attorney, dahil storya siya ngayon mula kanina pang prime time. Maraming salamat at magandang gabi Thank you po po. sa inyo. Attorney Domingo, kayo, sasalamat po, attorney. Ganda gabi po. O, bago po tayo mapunta sa kung saan-saan, ay, chumika na muna tayo sa mga latest sa showbiz. Babanat na ang ating showbiz frontliner tonight, ang hindi pwede lecturean at ispanking na si Johnny Alipon. Di ba Johnny Coniel? Hindi talaga pwede, mga kapatid. Pero eto na. Eto, may 3-in-1 tayo. Horror na, comedy pa, at may romance pa. May pasilip na sa mga gaganap sa Philippine remake ang iconic Thai film na PMAC. May poster na nga yan featuring ang cast. Pagbibidahan niya ng love team na Will Bea na sina Wilbert Ross at Bea Binene. Gaganap sila sa role noon ng Thai superstars na sina Mario Maurer at Davika Horn. Kasama rin dyan ang multo-singer na si Gian Bernardino, Vandolph Quizon, Jairus Aquino at PJ Valderrama. Susunod, kakulangan ng disiplina, isa sa mga dahilan ng problema sa basura ayon kay Pangulong Marcos, pero di pa raw yan matuturing na krisis. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Relate ka dito, Mean. Relate. Muntik ko kaming na-late pare-parehas dito. Gapang na naman ang traffic ngayong gabi. At pag-uusapan natin yan kung hanggang ngayon ganyan pa rin ba ang sitwasyon. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano nang lagay ng trapiko dyan? Dumadaloy ba o hardcore pa rin? Lord, Mean, nakararanas nga tayo ngayon ng mabagal na daloy ng trapiko, partikular sa northbound ng EDSA. Ayon sa MMDA, heavy traffic ngayon sa EDSA northbound mula dyan paakyat sa Magallanes Interchange hanggang EDSA Ortigas. Nagkaroon daw ng mga minor vehicular accidents kaninang hapon pero naialis na ang mga ito. Ang nakikita na lang na dahilan ng MMDA ng heavy traffic sa mga oras na ito, yung volume o dami ng mga sasakyan. Dagdag mo pa yung nararanasang mayat mayang ulan na nagpapabagal palalo sa takbo ng mga motorista. Sa mga oras na ito, ayon sa MMDA, wala naman daw napapaulat na anumang aksidente sa northbound ng EDSA. Sadyang marami lang talagang sasakyan. Tingin pa ng MMDA, posibleng nakakontribute sa dami ngayon ng mga sasakyan sa EDSA northbound ang maagang suspension ng number coding sa Makati. Lord, Mean, paalala lang sa mga kapatid nating bumabiyahe ngayon na iwasan muna ang EDSA northbound mula Magallanes hanggang Ortigas. Humanap muna ng alternatibong ruta para makaiwas sa heavy traffic. Yan muna ang latest sa traffic situation sa EDSA. Balik sa inyo. Dave, naririnig mo ako? Ay, can you hear me? Yes, Oh, Dave, nagkita pa tayo sa Senate kanina eh. Gusto ko lang mag-inggitan tayo kung gaano kahaba yung traffic, ano? Kasi ako dyan, taga dyan lang sa malapit, inabot ako ng 1 hour 15 minutes. Ikaw from Senate to Guadalupe, gaano katagal? Ben, ako mga alas 9 kami umalis ng Senado at pasado alas 10:30 na at nandito pa lang din kami sa EDSA approaching approaching Rockwell area. Kaya medyo gapang lang talaga itong sitwasyon ng traffic dito sa EDSA northbound. Nako. May mga nadaanan ba kayo mga areas na baha, Dave? Oo nga. Kasi kanina ang dami mga hindi nakarating na mga bisita sa sa mga iba-ibang mga shows. Maraming na late, maraming hindi nakarating. Dito sa mga nadaanan namin sa EDSA, wala pa naman akong nakitang binabahang lugar. Ang nagpapabagal lang talaga sa daloy ng trapiko ay yung volume o dami ng mga sasakyan. At saka ito nga, nakakaranas na naman tayo ng malakas hanggang katamtamang lakas ng pag-ulan. Mukhang ito ulan talaga. Okay, maraming salamat. Good luck sa inyo, Dave Abuel. Critical na raw ang problema ng bansa sa basura ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa raw naman level ng krisis gaya ng naunang binanggit ni DPWH Secretary Vince Dizon. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang tambak ng basura sa Pasay kasunod ng pag-ulan. Mula kagabi hanggang kaninang umaga, umabot na sa 5 truck ng basura ang nakolekta sa Pasay. Kapag natapos na ang paghahakot, dadalhin na ang sandamakmak na basura sa Tarlac Landfill. Mula sa Jokno Pumping Station sa Pasay, ininspeksyon din ng Pangulo ang Redemptorist Station sa Parañaque. Mula kagabi hanggang kaninang umaga, 16 na dump trucks ng basura na ang nahakot dyan. 6, dami naman. Ito ang sinabi ng Pangulo tungkol sa problema sa basura. Yeah, it certainly is. Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Sabi pa ni Pangulong Marcos, malinaw na kakulangan sa disiplina ng mga Pinoy ang isa sa dahilan kung bakit umabot sa ganitong punto. Ang problema, panahon na ba para magkaroon ng mas mabigat na parusa laban sa mga pasaway na nagtatapon ng basura? Ito ang sabi dyan ng Pangulo. A country like Japan, they just don't throw their basura anywhere. They keep it in their pockets and throw it at home.
because there's a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Ang pinag-aaralan ngayon ay ang Waste to Energy Program. Ang 9,000 toneladang basura kada araw kasi sa Metro Manila pwede raw ma-convert sa 200 megawatts ng kuryente. Tinitingnan ang potensyal ng Rizal at Navotas para sa mga lugar na maaring tayuan ng pasilidad. Pero baka abutin pa rin ng 2 taon bago makumpleto ang paglalatag ng programa. Ito naman ang sabi dyan ni Energy Secretary Sharon Garin. Mangyayari, the same pa rin yung pag-harvest or pagtipon ng basura, imbis na itapon lang doon sa landfill, pa-process siya to energy by using our facilities for waste to energy. And that Sunod, Uncabogable box office superstar Vice Ganda nakipag-partner sa Media Quest para sa mas pinasayang entertainment. At silipin ang DIY na pangharang sa baha sa Noveleta, Cavite. Tutok lang mga kapatid, dito po sa Frontline tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May pasabog na partnership na sinelyuhan ngayong Wednesday sa pagitan niya ni Vice Ganda at ng Media Quest Holdings. Present ang Uncabogable star at si Chairman Manny V. Pangilinan para sa Creative Phenomenal Partnership. May pa-teaser pa nga si Vice sa kanyang upcoming projects with Media Quest. Hindi raw ito same ng napapanood sa kanya ngayon. Ito ang hint, mga kapatid. Mag-expect daw ng game show at reality show. With the audience, I want to expect a pasabog projects. Same thing, di ba? Ano yung gusto nyo sa akin? Anong hinahanap nyo? You need fun, you need laughter every day to make you through to help you through the day. You need to laugh, to escape every now and then. I will give that to you with the help and support of Media Quest. Hoy, para naman sa ating pabaong. Si Martina kasi. Pabaong papagood night. Excited, Miss Mel. Mainit na issue ang flood control ngayon. Kaya tila sampal sa mga korap ang ginawa ng mga taga Noveleta, Cavite. Aray, kasi ba naman, nag-DIY flood control sila kaya hindi sila tinablan ng matinding baha. In your face. Tingnan natin kung gano'ng kataas. Makataas na... Ako nang ulugan sa na sa gate. Mataas at rumaragasa na ang baha sa kalsada pero chill lang ang mga nasa eskinita. Kitang-kita ang pinagkaiba ng level ng tubig dahil sa ipinangharang nila. Ano May ba? nakakalusot na tubig pero hindi naman daw malala. Hindi po milyong piso ang halaga ng pananggalang ng mga residente yan. Plain sheet, tubular at foam lang, laban na. Aba, naku, eto maraming netizens na na-amaze sa ganyang style ng DIY flood control. Patunay na kung gusto, ayan, maraming paraan. And we can learn from them. Wow, dahil taga-kainta ako at bahain kami, Naku. okay pala yun. Plain sheet, tsaka tubular and Foam. foam. Ang tanong, Miss Mian, sinong gagawa? Siyempre si Ian, ba't ako? Or papagawa siguro, Pero may ganyan. solusyon din dyan. Pinakita ko ng isang araw. Ano? Yung mga nasa baha at bubuhat ng mga bote.
Ano? Paano? Yung Hindi lang siya, swimming kasi. hindi siya flood-proof, pero 80-proof. At least, di ba? Pwede. Mamili na lang tayo Magandang talaga. misteryong sagutin. Ano nangyari doon sa nasa likod ni Dave Abuel kanina? Oo nga. Si Kuya cameraman niya. Yung cameraman niya yun. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya eh. Oo. Nag-inset ba tayo ng Nagdadial walang... yata. Nag-inset ba tayo ng walang pasok? Mukhang maraming... Anyway, tune in po kayo sa News 5, mga kapatid. Sa mga nagtatanong ng walang pasok, kumpleto si Ricardo at kumpleto po ang aming impormasyon dyan sa News 5 po, mga kapatid. Yan po ang 30 minuto sa paghihimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Hanggang bukas mga kapatid, ako po si Johnny Alipon. Lourdes De Vera naman po ang inyong lingkod. At ako naman po si Mayan Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.